Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Magandang hapon mga kabisdak na kumaulan. Pero heto, kahit maulan, mainit pa rin po ang usapin natin dito sa Bisdak Pilipinas. Pag-usapan natin yung mga birada ni Dinches labang kay Krirereng. At bago po ang lahat, sa mga bagong pasok, pa-like, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila. Ano ba ang ating hinihintay mga kababayan ko? Tara na! Umpisahan agad natin yung mainit na usapin ngayong tag-ulan, ngayong hapon. Dito sa Bisdak Pilipinas, Dinches pinagmumura si Krirereng. Net 25 nadamay din sa galit, sa gigil ng naturang Duterte diehard supporters. Duterte Black, meron di umano silang pambato sa pagka-Senate President kung sakaling aatras si sino to? Si Boy Baso. Si Senator Chis Escudero. Alam nyo ho, kaya naman talaga mamili ng Duterte Black ng kanilang pambato dahil malakas sila eh. Kaya patuplok po mga kabisdak, tara na, pag-usapan po natin ito. Pakinggan po muna natin ang balitang ito. Napipisil naman ang Duterte Bloc sa Senado na isabak sa Senate Presidency ang isa sa kanilang manok, si Senador Amy Marcos o di kaya ay si Senador Bongo. Ito ay kung sakaling umurong si Senador Chis Escudero sa pagtakbo sa nasabing pwesto. Nagbabalik si Mean Corvera para sa balitang yan. Posibleng isa sa mga miyembro ng Duterte Bloc sa Senado ang tumakbo sa pagka-Senate President sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress sa July 28. Yan ay kung uurong si Senator Francis Escudero sa Senate Presidency race. Ayon kay Senador Ronald De La Rosa, ilan sa kanilang napipisil na isabak sina Senator Amy Marcos at Christopher Bongo. Kung halimbawa ayaw ni Chis na maging Senate President, then our second option is somebody from within that Duterte 7 na aming ipupus. Andyan naman si Senator Amy Marcos, andyan si Senator Bongo, andyan si Senator Marcolita, andyan si Senator Mark Villar, anybody can become Senate President. Sir, provided he is being supported by 13 senators. Pero naniniwala si De La Rosa na hindi naaatras pa si Escudero. Mas paboraan niya sila na ito ang mamuno para ituloy pa ang mga programang nasimulan na noong 19 Congress. Para kay Senator JVS ito, hindi na magbabago ang numero at suporta kay Escudero. Isang linggo kasi anya bago ang pagbubukas ng sesyon, aabot na sa 17 hanggang 18 ang pumirma sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Parang wala akong narinig na ganyang anggulo, no, na or ganyang information na may possibility na si SP Chis ay hindi magtuloy o umurong kasi I would think he already has the numbers, no, to retain the Senate presidency. Nung ang pumirma ako, nasa 14-15 na eh. So I would think na kasi mas alam nila na I think SPG has the numbers siguro, kaya mas madadagdagan pa yan. Ng Senado. Sa ngayon, being the incumbent Senate President, syempre may advantage yun. At sa mga nakausap ko rin ng mga colleagues, hindi naman ko nakausap lahat because breaking, pero sa mga may chance akong nakausap, mukhang KSP chista sila. Naniniwala siyang mas pinili na makasamahan si Escudero dahil malaking advantage ang pagiging abogado nito sa papalapit na impeachment trial.
kung talagang magtuloy na yung impeachment trial because these are court proceedings, no? Lahat naman kami, we are versed with the parliamentary rules, pero iba po yung court proceedings, no? How can parang mahirap yata mag-issue ng court rulings kung hindi ka abogado. So I think malaking advantage kung si SPGs kasi nga abogado siya. Pero wala nang impeachment, di ba, Senator JB Ejercito? Pag-usapan muna natin si Escudero bago tong Duterte 10. So sa ngayon ho kasi, ito yung pinaka-update kagahapon na merong 17 to 18 na senador ang suportado si Senator Chis Escudero sa pagka-Senate President. So yung grupo ni, sino yun? Tito Soto, no? Si Pipsi Merinda, ikaw una. At grupo ni Boy Cimento, Lacson, at sino ba yun? Grupo ni Subire, yung mga veterano daw. Ay mukhang wala ng pag-asa kung ganito ang numero, 17 to 18. So, lima lang talaga sila. Kasi 24, di ba? 24 ay 6, mga 6 to 7 sila, laban sa 18. Ito po yung numero ni Senator Chis Escudero. Ang sabi ni JB, medyo advantage daw dahil abogado. Okay. Nasungkit ng Duterte, ni Chis Escudero, ang Duterte Black dahil sa kanyang, dahil sa panindigan niya dito sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Talagang na-captured niya ho yung Duterte Black. Na ngayon, ang laki nga ho ng ambag kasi sabi Duterte 7 eh. So yung Duterte 7, ibig sabihin sulit yan, kahit kung anong desisyon ng isa, lahat yan hagip. Yun ang naririnig natin kay Senator Ronald Bato de la Rosa. So ibig sabihin, ang Duterte 7, Duterte Black, ay malaking papel ang gagampanan dyan sa Senado. So anytime, kung merong mga panukala, kung merong mga isisolong, talagang hahanapin ng Senate President ang Duterte 7 dahil intact ang numero. Hindi pa yan kasama si Senator Alan Peter Cayetano. Kay Jingo, hindi pa kasama si JB Ejercito, hindi pa kasama. 7 lang pinag-uusapan natin dito. Yung 7, binanggit si Bato, Bongo, Marcolita, Robin Padilla, magkapatid na Villar at si Senator Amy Marcos. Kung tutuusin, yung numerong iyan ay kaya po nila, kasi sulit yan eh, kaya po nilang mamili ho talaga ng Senate President. Ang sabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung sakali ho, aatras itong Senator Chis Escudero, meron silang isang itutulak dyan sa Duterte 7 na magiging Senate President. Mas maganda ho yun para sa akin. Dito na lang ho tayo pipili sa Duterte 7, total may numero ho man kayo, kaya yun naman talagang makakuha ng buto, sapat na buto para merong isang senador sa Duterte 7 ang puposible magiging Senate President. Depende ha, medyo malayo-layo pa konti, depende kung anong magiging resulta sa botohan, baka sakaling umatras. Ang pinaka number 1 choice ko po dito sa Duterte 7 ay si Kuya Bongo. Kasi ang pinag-uusapan seniority. Senior na din si Kuya Bongo eh. Yan yung first choice ko. Kung hindi, baka pwede. Ito bagito, pero sabi ni JB Ejercito, kailangan natin may alam sa batas, may abogado, mas advantage. Ito bagito sa Duterte 7, itong si Kong Marcolita. Bagito sa pagkasenador, pero veterano sa pagkakongresista. At alam lahat ng batas. Para sa akin, pwede ho ito. Itong si Kong Marcolita na magiging Senate President. Kung talagang no choice na. At ayaw ko naman ho kay Mangga sa totoo lang. Kahit bumubuntot kay Inday Sara yan, kahit sasabihin Duterte siya, ayaw ko pa rin ho. Walang kwentang Pilipinas eh. Marcos, Senate President, Presidente Marcos, tapos yung House of Representatives, tambalos-los, hawak na nila ang buong Pilipinas.
Kontrolado ng mga Marcos kung ganun. Wag na. Wag na si Senator Amy. Suporta ka na lang, Senator Amy, sa mga Duterte 7. Mas okay ako dito kay Marcolita at Kuya Bungo. Kung talagang ipilit ho natin. Pero meron din akong isa sa mga naisip. Wag lang talaga si Tito Soto, no? Kunyari, magkaisa ang mga Duterte 7. Wag na lang tayong sumingit, maghahanap na lang tayo ng iba. Para sa akin, pwede rin po si Senator Alan Peter Cayetano. Para sa akin, Pag si Senator Alan Peter Cayetano ang i-elect nila, may sulit agad na boto yan. 7 sa Duterte 7, silang dalawa magkapatid, no? O di siyam na agad. Itong mga Ejercito Estrada, malamang posible boboto si Senator Alan Peter Cayetano. Para sa akin, kung ang pinagbabasehan ni Senator JB Ejercito na may alam sa batas, di hamak, mas may alam sa batas itong si Senator Alan Peter Cayetano. Marami tayong choices na kung saan alam natin ay kakampi. Pero at the end of the day, tayo, more on suggestion lang, more on comment lang. Pero sila pa rin po, mga senador, ang magdesisyon nito. Yung Duterte Block, Duterte 7. Pero kung pagbabasihan mo po yung numero na ito, malamang sa malamang, hindi na ho aatras si Senator Chis Escudero dito. Diyan hawak na niya eh. Parang noong kay Vice President Inday Sara Duterte, hawak na niya ang pagka-presidente. Kaso hindi tumuloy, nagiging vice-presidente. Parang kagaya nito. Hawak na niya ang baraha sa pagiging Senate President. Sa tingin ho ninyo, aatras pa kaya si Senator Chis Escudero? Hindi na. Pero, malamang, merong commitment itong si Chis Escudero sa Duterte 7. Sana man lang, kung meron mang commitment, tuparin ho ninyo yung inyong ipinangako dito sa Duterte Block. Dahil para po ito sa karapatan at kapakanan ng bayan. Dahil itong impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara, 100% politically motivated. Kahit sinong tanungin mo, kahit hindi political analyst na eksperto, yan ho talaga ang nakikita ho natin. So ngayon, abangan natin to sa SUNA. Sana, pabor sa ating lahat kung sino ang magiging Senate President. Kasi ito naman, may baraha na, may numero. Pero mas gusto ko pa rin, nasa Duterte Block ang magiging Senate President natin. Kasi kung mangyayari yan, first time in the history, na yung Senate President ay oposisyon. Laban sa ngiwiim admin. Speaking of ngiwiim admin, antindi talaga ng mga mainstream media, ito Daily Tribune. Lagang pilit nila ngayon sinasalba itong si Baki. Kahit wala na ho silang pag-asang masalba, kahit no chance na po sila na maka-impluwensya man lang sa maraming Pilipino na sasabihin nila, ay itong si Paulo Tantoco ay wala doon si Baki sa nangyayaring krimen sa naturang hotel. Hindi na yan mabubura. Kasi ang tanong lang naman yan marami kayong nilalabas ng mga dokumento, Kagaya si Anticler, sinabi dyan sa Balitang Tribune, Beverly Hills Cop says, assay report altered. Sa totoo lang hindi po pulis ng taga Beverly Hills Police Department ang nagsabi niyan. Ang nagsasabi lang po yan ay si Kreriring. At wala po silang pinapakitang dokumento na yan ay sinasabi ng Beverly Hills Police District. So gawa-gawa lang ho nila yan. Kung tutuusin, ang dapat gawin ni Kreriring, humingi ng legit na report galing sa Beverly Hills Police District. Kasi yung kumakalat ngayon na report, yung dokumento, ay galing sa NET 25. Hindi galing sa Palacio de Polvoron.
Ang katanungan natin dyan, Net25, saan po ninyo kinuha itong report na ito? Sino yung source ninyo? Kasi napupuna ho kayo ng mga DDE sa Los Angeles. Again ha, wala po akong galit sa Net25. Ito ay pure commentary. Total, mainstream media man ang Net25, baka pwede ilabas din ng Net25 kung saan ito nanggagaling. Kasi maraming nag-alinlangan, maraming haka-haka at nagdududa, baka galing kay Baki ito. At inutusan ang Net25 na ito nga ho, yung tingin ni Dinches dito mga kabisdak. Sana hindi ganun. Dahil, grabe, maraming nagre-react dito. Pero sa akin naman, kung 100% legit yung sa Net25 dokumento, baka ho po pwede sabihin in public, ito yung pinanggalingan ho namin. Kasi ang lumalabas, after magsabi ni Kririring, ng ganun-ganun daw, tampered, ang naturang dokumento na kumakalat sa social media, ay bigla hong naglabas ang Net25 ng ganoong dokumento. Kinabukasan lang, di ba ho? So, medyo maraming espekulasyon tungkol po sa biglang paglabas ng dokumentong ito. Ang tanong nga lang dito natin, sige na. No? Wala ganun sa report. Na nandun si Baki, iniimbestigahan ng Los Angeles, Beverly Hills Police District. Ang tanong, sino ang mga kasama ni Paulo Tantoco sa mga huling sandali ho niya bago siya binawian ng buhay? Di ba wala na po tayong iba na nakikita ngayon na kasama niya. Isa na po dito si Baki na kumakalat yung mga video na sinasabi naman ni Auntie Claire na fake news, AI, gawa-gawa. Tayong mga Pilipino, hindi naman tayo tanga siguro na basta-basta lang maniwala kay Auntie Claire. Maraming mga espekulasyon, maraming katanungan. Noong pagbuka ng bibig ni Auntie Kririring na di umano'y tampered ang naturang dokumento, ang katanungan ngayon, yung paglabas ng Net25 ng police report di umano ng Beverly Hills, di ba ito konektado sa sinasabi ni Kririring? At kung hindi, saan ito nanggaling? Sino yung source ng Net25? Dahil binalita po yan sa mainstream media. Ang bilyonaryo, iba yung dokumento naman. Ang dokumento galing sa County of Los Angeles Medical Examiner na sinasabi itong si Paulo Tantoco ay na-overdose. Ang pagkamatay na na-overdose sa pulburon. Na which is magkaiba yung ipinakita ng Net25 at yung bilyonaryo. Ang bottom line, ang sigurado tayo ngayon, sa ngayon, ay nagorgor si Paulo Tantoco nang dahil sa overdose sa droga. At ang sigurado natin ngayon, bago po ito binawian ng buhay, ay kasama po ito sa entourage ni Baki doon sa Los Angeles. Marami hong katanungan. At ang mga kasagot lamang nito, ito. Panoorin po natin ang gigil na banat ni Dinches laban ho dito kay Baki, kay Auntie Kririring, damay, pati ang Net25. Panoorin po natin mga kabisdak. Hello, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa. Tangnan yan. Okay, may tanong ako. Clarissa, na pinsan ng isang customer na kidnapper at saka Net25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Saan nyo nakuha yan? Mga jutang journalist nyo. Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko, parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Malacanang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Asan papuntang mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? What about you, Net25?
Di ba ano kayo, major news outlet kayo? How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Ha? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document, sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganon? Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. Nitong si Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Okay, so let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and soft forensic verification as well. Naaamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Okay? So, eto na. For soft legal copies kasi, na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay, dito sa Amerika. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka-right protect. So like this one, eto, ha? Asan na yun? Papakita ko. Step. Ito. Okay. Try natin ha. Ito kasi mangyayari pag itry mong i-edit ang documents na legal dito sa Amerika. Naka-right protect. Okay. Sige. O ito. Edit. Ano to legit to na document to Okay. Sige. Papakita ko lang sa inyo. O yan, seal na. So, edit natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari kung edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O ito, naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige, balik natin. Ina, reset. Ang ulo ko. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark, or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Clarissa, na pinsan ng isang Castro na kidnapper, paki-google na lang, okay? Napaka-basic niyan sa corporate forensics, tang-ina. Bobo. Asa na nga yun? Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Asa yung tutang ina. Okay, ito na. Ito magic watermark Okay. So this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing.
Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag iprinit mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. Bobo. Tapos, saan na yun? So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you, okay? Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net25. Ayan, Net25 yan ah. Galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan ah. Anong bobobo nyo? So now, tell me, Net25, how did you get that document? Where did you get that document from? Better question would probably be, from whom did you get that document from? At magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? Huh? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Huh? Ikakasira nyo to, Net25. Nag-post kayo ng tampered document. Grabe. Mga major news outlets pa naman kayo. Aren't you supposed to have like a solid corporate forensic team that does this? Wala kayo niyan. Now, as what we've discussed earlier, okay, so basically, if it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag walang watermark, legit yan. Okay? Pag ipiprint mo, sumama ang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Alright? And then, pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. It's that simple. Now, let's go to the document that has been posted by Malacanang, by Anticlear. Now, as you can see, doon sa document niya, even though that it was on screen, it was presented as a hard copy. Hence, the page break. Hindi yon pink line, Clarissa. Page break yon. Just colored. Okay, as what we discussed earlier, yun na, di ba? Now, kung yung document na yon, hinand in sa akin sa opisina for verification, hindi ko tatanggapin.
Okay? Kasi, walang indentation at walang embossed watermark sa document and there's no legal seal right beside the signature. Hindi ko yung tatanggapin. Ganun lang yung kasimple. Okay? Now, di ko alam kung saan papunta yung mga taxes natin. Bakit puro mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang? Ito ang team mo, bangag. Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas nang umupo yung bangag dyan sa Malacanang. Isa lang namang hingi namin naming mga taong bayan. Gusto namin magpa-hair follicle test ka to know if you are sane to run a country. Hindi ka presidente sa chapel, presidente ka sa bansa. And what's aggravating about it is that alam ng buong Pilipino na gumagamit ka. Pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kaming nagagalit nito? If you want to clear your name, hair follicle test.